parte sa recent update sa nangyari na suspension ni Suwan. Para matagal kasi opportunity si Mayor na magpahayag sa mga actual na and facts na ma-relay sa aton, sa publiko through the local media. So, antes magpakiana, tagang tagyapon sin panahon, maghatag sin opening statement si Mayor Joey Suwan. Good afternoon, everyone. I am Mayor Joey Suwan of North Misamar. Thank you for having me as your kapag sino naman ako ng side ko today. Thank you and good afternoon. Bilang naman ako mag-sumagot kung anong mga questions nyo regarding sa akin sa LGU. Thank you, Mayor. So, sayo lahat, para kuan. So, one question muna para sa magpapakian. Because later on, kung kakayahan pa some time, we'll see if we can have another round. So, ang magpapakian pakilalagay akong para Mayor Joy. Senior ngayon mo na. Ang pinaka-senior mo na ko na. Naka-record. Sorry. Senior in service or mag-object ka, Danny? Basta maunit. So, yes, Mayor, ang tanong ng Joy Amor po ng Radyo Pilipinas, Katarman. Simula nung na-post ko po yung aking interview kay acting Mayor Christian Lao. Okay. Ang dami pong nagtanong, sabi nila bakit unang-una nung mag-assume siya at pumunta sa Office of the Municipal Mayor ng Alin, bakit nakapadlock ang opisina? Actually, nung hindi pa naman siya nag-assume, pumunta sila ng LGU. Pero 2 days kasi ako kasi nasa check-up ako, nakalib ako noon. So, actually, sabi ko nga sa LG, kung dumating yung order na yon, pupunta naman ako sa office nila at mag-turn over ako kay Christian para smooth ba yung takbo. So, kaya po yung office na yon, almost vacated na namin kasi yun nga, yung plano nga namin na mag-turn over sa kanya para smooth yung takbo ng office pa rin. How true, nung nakita po namin, actually pinakita sa amin mga picture na documented anyway, na empty siya talaga yung opisina ng Office of the Municipal Mayor kahit bond paper or whatever na gamit sa LGU, iwalang-wala. Opo, kasi yung mayor's office na yun is bago lang. Actually, kaka-turn over lang nun. Ngayon lang na month siguro na actually ang gumawa nun is yung province ng North Misamar. So actually, lahat ng mga gamit dun wala pa. So actually, yung parang ako, ang mga gamit kasi lahat private. So alam naman natin, pag sa government, maraming proseso, maabot ng ilang months. So lahat ng mga gamit na yun, lahat ng mga gamit ko sa office, lahat yun is private. So yun nga yung sinabi ko sa kanya na initially dapat magpunan ka muna kung ano yung mga gamit, like for example mga tables, chairs, kung ano man mga gamit. Puro mo ng mga private yung yung kahit unina, i-reimburse naman ng LGU yun kung allowed. Basta yun mo na yung gagawin. Meron kaming dapat kasi nung turnover, sinabihan ko siya kung ano dapat gawin. So ang nangyari kasi, nauna sila sa before pa mag-turnover, pumasok na sila. Actually, niransak na nila ang office nang hindi namin alam. Okay, so salamat Joy. Tapos na ang first question. Let's proceed sa next. Mayor, yung sinumunta niya yung service publiko, this online yan,
Regional TV GMA sa correspondent. Mayroon mga tanalaang magkaroon kami statement regarding sa implementation sa suspension yan, kinaano man itabo as agency. Actually, yung suspension, hindi ko nga masyadong maano yan na masuspend ako kasi yung ginawa ko, normal naman na ginagawa ng mga mayor yon. So, may palikas ako ng case sa ombudsman kasi sarado nila yung kalsada. Parang nilagyan nila ng wall. So, nag-order kami sa barangay na sirain. So, maraming nandun, DLG nandun. So, yun. So, after nang masira yun ng barangay, ako naman yung kinasuhan ng may-ari dun sa area na yun sa kalsada. So, yun yung po yung ano. So, hindi naman namin expect ko na dahil dun sa pagsira dahil hindi na makadaan yung mga tao, mga ganyan. So, ang dami nang nasorbo. So, dahil doon, kaya po ako nakasuhan sa ombudsman dahil sa road clearing na sinasabi. So, nung time pa naman ni Presidente Duterte pa, di ba may mga order kami sa DLG na pag wala kaming action, kami yung kakasuhan. So, ako naman, nag-order naman ako sa barangay. Actually, yung nag-take action, yung barangay. Na yung barangay nga, hindi ko alam bakit dahil sila dismiss. Pero ako, as mayor, na wala naman ako doon, nag-order lang ako. Same lang ng DLG, nag-order kami sa kanila. Pero, ako yung tinamaan ng case. Pero, yung pa rin, hindi ko naman pinagsisisihan yung ginawa ko. Pag ganun pa rin yung mangyari na mayroong kalsada na sinarado, same pa rin naman ang gagawin ko. So, kaya nga, so, sa ngayon, na-examine, naka-MR naman ako. So, para ayos din namin kasi, kala ko naman dati na parang wala lang yun. Diba? So, hindi mo naman na-expect na ganun ang nangyari. So, at least ngayon, naka-MR na rin kami. So, ganun po yung nangyari. Kaya, na-spend po ako, hindi po dahil sa corruption, dahil po dun sa pagsira namin sa sinarado nila yung kalsada na ni-open namin. So, again, kung mangyayari ulit yon na meron mangyayari ganun sa lugar namin, gagawin ko pa rin. So, tatanggapin ko pa rin yung consequence. Salamat, Mayor. So, thank you, Eugene. So, clear na kamutangan kaya so it was only to implement an order. Sige. So this time we give the floor to Danny for your question. Good afternoon again, Mayor. Sa akin lang po, ano po yung magiging stand niyo dito o magiging pahayag niyo base sa naging interview din namin with acting Mayor Christian Lau na doon sa kanyang mga statement na binitiwan, sa kanyang naging mga pahayag, na nag-assume siya na July 2022 as a Vice Mayor. So parang niidikit niya at naikwento niya dahil nang mag-assume siya as acting Mayor, nakapadlock daw yung office. But before, mag-assume ng Vice Mayor, nakapadlock din daw at wala daw pinagamit na office kung saan siya lumipat-lipat hanggang doon nga siya napadpad sa Kinagitman. Tama po ba? At isa din sa mga statement ni Mayor doon, ang wala siyang GO, walang pondo, wala kung ano ang pag-aari galing sa LGU, at wala daw siya sa kanyang tatlong kaalyadong sangguniang bayan members ay hindi naman daw nakakalabas to attend some seminars or training or workshop dahil wala nga daw pondo. Kahit siya ay personal from his own pocket yung kanyang mga lakad. So ano po yung magiging statement nyo dito? Opo, actually yung ano mo rin yung una kong sagutin, siguro yung sa office muna niya, actually yung office, yung LGU, yun nga, sabi ko kanina, ginagawa yung LGU. So, yung office, pati yung sa Vice Mayor, yung sa Mayor, lahat yung sara. Actually, yung office ko, yung Mayor sa office, sara ngayon. Walang office yung Mayor sa office. Actually, lahat kami lumipat. So, nagkumpul-kumpul kami lahat. So, parang ganito,
undergoing renovation. So kung meron kang office dati dito, minsan isip mo nawala yung office mo o ano, dahil sa ginagawa ngayon yung under renovation ngayon yung LGU. So hopefully ngayong year na yon matapos na yung pag-construct namin ng final phase ng LGU. So yun po yung dahilan bakit walang office yung Vice Mayor. Actually yung Mayor's office nga, delikado nga yung office ko kasi parang pwede kang malaglag, mahulog. So actually meron siyang office. May binigay kami na office sa kanya. So nandun siya sa office, so mali yung wala siyang office. Yung office niya, maganda yung kasi nandun yung DTI dati. So alam niyo naman yung itsura ng mga DTI, di ba, na office. So ni-vacate yun ng DTI kasi nga, yun nga sabi ko, lumilipat-lipat kami kasi nga undergoing yung renovation ngayon ng munisipyo ng Allen. So ang actually mga ginawa namin, daming tumutol na tubig, so hindi naman pwede namin ipalagyan ng office. May mga area kasi nga yun, hindi pa kami tapos ng phase 3 kasi para masil namin yung taas. Ngayon kasi although parang for example ganito, tumutulo yung mga tubigeta tapos na kasi nga hindi pa seal yung taas. So yun yung naging problema dun sa Allen. Kaya hindi pa lahat ng opisina may office na. Yun nga, yung assessor's office nga, dati siya nasa LGU, nandun siya ngayon sa evacuation center namin. Maraming nakaalis sa LGU na walang office na nandun sa LGU dati. Hindi mo namin pina-office doon dahil yun nga, inaayos namin yung LGU. So, pali, nasagot ko yung unang tanong. Ano po pa yung ibang tanong na kalimutan ko? Yes. Iba pa sa kanya mga naipahayag doon, yung kawalan ng kanyang pondo sa travel niya from his own pocket, yung kanyang mga kaalyadong sangguniang bayan, members na tatlo ay walang travel. Ganun din. Yung ako kasi, ngayon kasi bumaba tayo ng era ngayon, yung NTA natin. Bumaba ng 14%. Actually sa amin, yung binaba ng fund is 14 million. So yung kinausap ko lahat ng mga namin, ng mga staff sa lahat yung isang area na namin lahat ng travel. So ako nga, wala akong masyadong travel. Actually, yung travel lang na pinapasukan ko, yung libre yung mga hotels, rooms, para yung travel ko lang, yung diesel ko lang. Actually, hindi nga ako na kumukuha ng mga diesel lang. Tapos yung diretso lang namin, yung may travel lang sa amin, yung kumukuha lang talaga ng mga travel, yung mga drivers sa MDRMO. Kasi yun yung ginagamit namin sa ambulance. So, ang ginagawa kasi namin, lahat ng ng population doon sa Allen, lahat ng nag-request ng ma-transfer, lahat yan nilibre namin. So, kawawa naman yung mga driver. So, yun lang yun lang sila ang may mga travel. Tapos, sila, kung wala silang fund, actually, yung gumawa ng fund, hindi naman ang mayor. Ang gumagawa ng batas is yung legislative body, yung SB. So, hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit hindi sila na wala silang fund. So, again, yung legislative body, sila yung gumagawa ng budget natin sa LGU. Thank you for that statement, Mayor. No? But pinagdidiinan niya kasi na wala daw silang naging boses doon, maliban sa dahil tatlo lang yung kanyang kalyado. Minsan daw ay hindi siya ang nagpipreside. I correct me if I'm wrong kung tama ho ba talaga yung ganung sitwasyon. At andito naman siguro kasama ang isa mong SB member. Baka pwede siya makahinga namin din mamaya ng statement, ano? Regarding that, kasi sabi ni acting mayor is meron daw silang pondo tagpa 5,000. How true at bakit nakakapag-travel yung iba samantala yung kanyang kalyado na tatlo ay walang travel. Maliban lang nung year 2022 dahil yung pa daw yung pondo na galing pa sa administration at the time of Vice Mayor Onon. So how true? Yun nga, yung sabi ko kanina, kasi lahat ng mga travels,
hindi ako muna dahil nga boba yung NPA namin. So actually, yun nga, for example, ito nga lang may Norsambol. Diba, halos lahat ng munisipyo 23 years. nagpadala ng mga 13 to 15 na person bawat munisipyo. So anong ginawa ng LGU? Padala kami ng 3. So ganun kasi ni-restrict namin yung travel namin. So ibig sabihin lahat ng sinagot ko na nga kanina, ako nga mismo as mayor, hindi ako nag-travel. Although may mga travel ako, kaya tingnan nyo, puro yun personal. So yung travel ko, lahat yun, free ang register. Wala akong binayar, again, wala akong binayar na registration, except yung isang beses na ako nag-attend ng LMP. Pag may first year lang, pag may general assembly lang. Pero the rest, hindi na ako nag-attend ng may registration na travel. So, hindi mo masabi na hindi na pwede na ang dami nilang travel tapos ako may mga travel ako. So, ganun din. So, yung mga SB, sila, siguro mamaya may tanong nyo kung nagka-travel din sila. Pero pagkakalam ko, lahat kami halos walang travel. Kasi yun nga, na-restrict namin yung travel namin lahat kami. Okay, thank you. But Mayor, meron pa ako dun meron pa akong isa na hindi nasagot. Yung ano concern about dun sa naging pahayag din ni acting mayor na wala siyang GO dahil hindi siya nabigyan. So, meron siya ngayong mga kasama, mga ilan lang siguro kung natatandaan ko 5 daw, pero siya ang nagbabayad from his own pocket. Opo, actually yung legislative, lahat naman wala silang mga JO. Dati pa, wala naman talagang JO. Usually naman, yung JO naman, hindi naman sa executive na power naman yun. So, ibig sabihin, hindi mo na, for example ako, hindi ko na kailangan ng maraming JO. Yung nangangailangan ng JO, yung mga office, kasi sila yung nagtatrabaho. So nandun yung mga JO natin. So sila legislative. Kaya yun yung so yung question nyo pa kanina hindi siya nag-preside. So hindi ko alam kung bakit hindi siya mag-preside. Siguro dahil lagi siyang absent, marami kasing absences yung siya. So siguro ay try kung marami kasing ulit na marami siyang absences kaya hindi siya nakakapag-preside. Pero yung pag-preside, power niya. Tapos yung pag-delegate ng pag-preside, power din niya yun na pwede siyang mag-MOBA as council na pwede siyang hindi mag-preside. Pero again, hindi naman namin yun siya tinutulak na hindi ka bawal ka mag-preside dyan. So, siguro nandiyan naman si Conce para siguro kung gusto niyo rin siyang Pero despite of tama ba ho ba yung nalaman namin na yung job orders ng LGU ay umabot ng 800? Correct me if I'm wrong. Kung umabot man talaga sa ganong karami, bakit hindi nabigyan? Kailangan ba talaga pag executive walang GO? Sila lang ba yung mag-perform? O may staff? Magiging regular employee ba yung dapat andun? Walang GO? Actually, wala namang limit sa mga JO basta kailangan. So, for example, kailangan ang tanong dyan kung may mga JO na hindi kailangan na nilagay. So, yung sagot naman dyan, regardless kung ilan ang JO ng LGU, kung ang tanong kung pumapasok ba yan, effective ba sila? Yan. So, ang doon, so lahat ng JO na yon is kailangan ng LGU para maging effective. Kasi yung LGU ng Allen is only 5th class municipality. So, lowest kami na rank. So, ang problema namin, meron kaming 3 ports. Although 5th class kami, meron kaming 3 ports. Yung 3 ports namin, nag-ooperate yun ng 24 hours. So, kami sa LGU, sa Allen, kami lang ang problema na 24 hours kailangan mo may tao sa mga port. So yung shifting namin iba. So yung normal na office is sabi natin 75 o 74, diba?
So kami hindi. Kailangan namin ang 24 hours. So kaya kailangan maraming tao ang nasa kalsada. So aside doon, meron kaming population ng 22,000 na center kami ng Balicuatro area. So ibig sabihin yung mga traffic enforcer namin kailangan nasa kalsada kasi yung population namin pag daytime almost ng doble dahil sa traffic ng commerce namin. So lahat ng marami kasing mga island town na pumupunta ng island. Plus yung mga yung mga pasahero, mga passengers natin, almost 2,000 yun. Diba? So marami rin yun. So nag-improve na rin kami sa aming tourism. Almost sabihin natin, minsan may umabot kami ng 1,000 per weekend. Diba? So sana namin kailangan naman ng additional workforce na magagabaw sa tourism. Kaya dumadami yung mga namin kasi kailangan. So, yun yung natin. Yung tanong siguro, kung hindi sa karami, ang tanong kung kailangan mo ng JO na yun. So totoo yung 800 plus na job orders ng Hindi ko naman masabi na 800 yun. Pwedeng 700, 600, 500. Diba? Kasi wala naman akong numbers doon kung ilan. Basta yung namin, lahat yun, kailangan ng office nila. Kasi mga naman yung nagre-request noon, yung mga head of office. For example, sabihin natin sa office ng information, nag-request nila ng additional na 3 taon nila, staff na. So, tinatanong kung bakit kailangan, importante ba yan? So, sinasabi nila, sila na mag-defend kung bakit nila kailangan. So, tsaka kami naglalagay. So, ganun po yung nangyayari. Hindi kami nagkukuha ng mga JO na basta lang ilalagay. So, yung mga JO namin nandyan yan dahil yung mga head of office ang nag-request sa kanila. For example, sabi ko lang, isa sa pinakamarami namin, yung DA, dati siguro mga 5 lang yung JO nila. Siguro ngayon, nasa 30 to 40 yung JO nila. So, kailangan ba nila yun? So, makikita naman ninyo na halos yung lugar namin, yung alin, naging center na kami sa agriculture ngayon. So, makikita mo yun. So, bakit nila kailangan? So, kailangan pala natin ng meat inspector, mga JO lang yung meat inspector namin sa nagkaroon na kami ng addition nagkaroon na kami ng yung livestock. Ni-check namin lahat yun. So, lahat ng mga area ng kailangan ng mga farmers, nilalagyan namin ng JO na staff natin doon. So, yun yung rason kaya bakit may mga JO tayo na ni-hire. Hindi dahil ang dami naming JO, kung bilangin nyo lang, so ibig sabihin, yung JO na yung kailangan yun para maging effective yung isang office. Thank you, Mayor. Thank you. Sige, nga dinakit sa Paul naman, pakian. Last to arrive, last to Wala lang round. Good afternoon, Mayor Joey. Paul Ada po, Ibabaw ng TV. Opo. Do you think, Mayor, that this suspension and yung mga pinanggalingan na issue at pinalaki, siguro tingin mo pinalaki ba ito o is this in connection with your estranged brother Talaboy Suwan? Di ko rin masabi, pero nung una kasi, so parang feeling ko, di ba, normal naman nagkaka-road clearing yung lugar natin. So, hinayaan na rin namin. So, kala ko wala namang, hindi naman mag-prosper dahil parang ang liit lang ng violation, di ba? So, yung mga kasamahan ko nga, siguro mga 9 yata kami o 10 na ni kasuhan sa ombudsman, pero lahat sila na-dismiss. So, ako lang yung may penalty. So, hindi ko nga rin alam kung bakit ako lang may penalty. Tapos, hindi pa ako ang nanira ng pader, di ba? So, yun din yung iniisip ko. So, sa ngayon, so, iniisip ko na dapat pala maging kahit na maliit na bagay, dapat pala namin asikasuhin.
hindi hayaan. Pero same thing, hindi naman ako nagsisisi sa ginawa namin na pag may sinabi ka na nga kanina na may ganun pa rin mangyari, so ganun pa rin ang gagawin namin. Mag-order pa rin ako ng sirain yung area. Thank you, Mayor. Si, thank you, Ada. So, Paul, Ayaw magtanong. ikaw na. Alright. Mayor. Amir Ortego, Voice Opo. Radio, Mayor. Na-monitor namin over and above the allegation of acting Mayor Christian Lau na dati noon wala raw nangyari na turnover. But we are able to monitor na recently nagkaroon din kayo ng turnover. And it was stated doon sa post ni acting Mayor Lau na yung na-turnover ay parang dalawa lang. So yung parang yung agenda ng LGU. Pero parang may naulinigan kami early on na yung mga sasakyan daw parang andyan pa sa'yo. Kasali ba yun doon sa na-turnover mo kay acting Mayor Christian Lau sa ngayon? Actually, mga sakyan, may mga naka-MR noon. So actually, walang sakyan na nasa akin pa ngayon. So actually, mga sakyan, yung ginagamit kasi ngayon, so nandyan yan sa SB sa kanila yun. So nakikiram lang ako sa SB Secretary kasi may hawak nun. So yung dalawang sakyan namin o 4 na sakyan sa MDRMO, so doon nila kunin sa head of office kasi yung may hawak nun. So tapos yung iba, hindi ko alam kung mga motor kasi may mga naka-MR doon. So ibig sabihin, pag bumalik ka, tawagin mo yung supply kasi sila yung marunong kung nasa yung mga sakyan. So parang ako, hindi ko naman kabisado kahit na nga siguro usin sa ate. Hindi naman natin matandaan kung sino na may hawak ng mga motorcycle, di ba? Sino na yung mga naka-MR. So kahit nga sa office natin, hindi natin alam kung kanino naka-MR yung mga laptop, mga mga equipments natin. So yun yung natin, hindi ko rin naman kabisado kung kanino yung naka-MR. Pero sa ngayon po, wala pong sakyan nandito sa akin. So yun po is mali po yun. So ang ginagamit ko po ngayon is yung sa SB lang, kiram lang ako sa sa SB office. Pero yun kasi yung laging gamit ng munisipyo na van. Okay. Pahabol ko na rin. Sinabi ni acting Mayor Lau ngayon na during his tenure as acting mayor, ibababa daw niya yung mga programs and services ng LGU papunta daw sa community, sa mga tao. Noong incumbency niyo po, ano-ano ba itong mga programs and services na dapat maibaba? Ito ba ay actively, functionally, naibaba nyo ba noon? At bakit kinakailangan pa ni acting Mayor Lau na parang bigyan ng diin ito na sa kanyang parang tenure ngayon ay dapat maibaba? Yun din po yung hindi ko alam kung ano yung sinasabi nyo. Dapat may specific na programs or projects na kailangan ibaba kung may sinasabi siyang ibaba. But it's like a general... Opo, general kasi yung term. So, wala akong idea kung ano pa kailangan namin ibaba. So, actually, ngayon, sa amin, ang alin nga po sa buong Northern Samar o buong Samar Island o buong Samar Island, kami yung number 1 sa poverty incidence. So, ibig sabihin, from mami ko, sa akin, lahat kami, ginawa namin ang paraan para maging kami yung driving force ng Northern Samar. Kaya bumaba yung poverty incidence sa atin. So, yung target namin ngayon nga, so, sa term ko, bumaba kami sa national average na 18%. So, mas mababa na kami sa 18%. So, ang target namin, target ko, pag tapos ko as term ko, mababa ko na yun sa single digit. So, ang target ko, mas mababa pa talaga sa 10%. Yung poverty incidence natin sa
Allen. So hopefully, ma-target namin yun. So hindi ko alam na ngayon naabot naman natin yung mga farmers, tuwang-tuwa sila dahil ang ganda ng billing nila. So hindi ko alam yung mga natin seniors nandiyan naman. So hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng ibababa pa yung mga services. So sa ngayon kasi nandun yun sila sa baba, nasa ground na. Kaya nga sabi ko kanina, marami kaming JO sa mga sa agriculture, kahit nga sa senior citizen, mga kami may mga JO kami doon na hindi sa DSWD, sa senior citizen mismo, ang tawag namin kasi meron kami mga tao doon na nag-monitor ng mga senior natin sa bahay-bahay nila. Andun mismo yun sa bahay nila, tinitignan kung anong mga sakit nila. Pinupunta kung walang nag-asikaso sa mga seniors. So, gano'n kami doon sa Allen. So, although, hindi lang namin publicly nilalabas sa inyo, sa media, kung ano ginagawa namin doon sa loob sa Allen. Okay. I can say na it's very laudable on your part na gano'n ang nagawa ninyo to have been able to lower the poverty indicators para sa Allen saka sa Northern Samar. Pero napagtataka po na parang ang Allen yata ay parang mahina yung elevation niya to a much higher classification. Anong classification nyo ng Allen? Parang 5th class ba ba? Fifth class kami ngayon. Pero ang problema kasi yung Allen, nung time kasi ng buwan ng province, nung buwan ng district, kami yung kami yung hinati. Kasi yung pag-convert kasi dati ng from 5th class to kaya nga, for example, yung San Isidro, galing naman yan, anak naman ng Allen yon, diba? Pero 4th class siya, tignan mo yung mga nasa 2nd district, diba? Kahit na nasa bundok, diba, yung area, hindi mo naman sabing mataas masyado yung mga poverty incidence nila, pero nasa 4th class nila, 3rd class kasi malaki yung land area nila. Noong time na yun, nung hindi pa DLG, wala pang hindi pa local government code, anong nangyari nun, lahat ng province o lahat ng munisipyo sa buong bansa pare-pareho lang yung IRA. So ang ginawa ng Allen naman noon, so syempre mas pare-pareho lang naman ng IRA mo, di hati lang siya ng hati noon, okay lang. So nagkaroon na kasi nagkaroon na ng local government code. Ang pinagbasehan naman ngayon yung land area. So yung population sa land area, yung kasi yung pinagbasihan. So ibig sabihin, normal lang kasi yun. Kasi syempre, pag malaki yung land area mo, maraming tao yung makakatira. So malaki rin yung population mo. Yun din yung naging problem ng Allen. Kasi naging stagnant kami sa almost 20,000 per ilang years na. Siguro centuries na. Kasi yung mga taga-Allen, umaalis ng Allen. So, nagmamigrate. So, ang naiiwan sa Allen ko, din lang, nasa 20,000 lang lagi. So, na-maintain lang namin yung population namin. Although, sabi ko nga kanina, napakababa ng aming poverty incidence. Sa buong Samar, kami yung number 1. Talo pa nga namin yung Calbayog at Catbalogan sa poverty incidence. Siguro sa akin, last na lang kasi mayroon pa tayo. Siguro, hindi, sa akin siguro last na lang. May concern pa kasi na Hindi sa akin, sabi ko, last na lang sa akin. Si acting mayor. Last lang sa akin. May raise ka kasi kanina sa kanan ko. So, after this, we will turn over. Hindi kailangan kasi ito masagot ni mayor kasi nagtanong ko rin ito kay acting mayor. Nakarating to kasi sa aking sa ating kaalaman na ang dami mga JO nga doon. Tanggap na natin, dami mga JO sa LGU ng Allen. Ngayon, may mga loans sa Amway. Aywan ko kung nakarating na sa inyong tanggapan na hindi kinakaltas sa munisipyo pero hindi ibinabayad sa Amway kaya lumaki yung utang, umabot ng millions. Gari ko katotoo, Mayor. Actually, yung mga loans, yung private kasi yan. So, hindi naman kami alam sa private na transaction. Pero humingi daw ng sa inyo ang Amway, lumapit doon sa inyo sa inyong tanggapan. Opo, actually, naayos namin yan kasi
may mga programs dapat na over the counter ng mga individual, hindi sila nagkaroon ng over the counter, kaya na-delay yung akala nila yung current yung binabayaran ng treasurer's office, yung pala dun sa Amwex yung record nila nasa January, February pa lang. So yun yung problema, hindi updated. Pero dapat doon yung pag-update na ni over the counter ng mga ng mga tao. Kasi naalala nyo naman nung time na yun, nung una kong term before ako, nung mga councilor noon, hindi pa nila ni-approve yung budget namin, tapos hindi sila nag-realign. So hindi namin nasardoan yung mga JO. So nakausap ko yung treasurer's office na nabutan kami ng 3 to 4 months. Sabi nila, next year na lang yung sweldo. So, ang ginawa namin, nilamsam namin yung sweldo mo. Ibig sabihin, yung 3,000 na sweldo, ang ginawa namin 9,000 sa January. Ngayon, ang MTO naman, yung ginalitas lang dun, ang for January nyo lang. Pero dapat, ni-over the counter nyo sa Amwex, yung remaining na 2 months. So, doon nagka-problema. Hindi naman po milyon-milyon yung nawawala. So yun nga, so ibig sabihin, hindi lang nagkaroon ng tamang sistema. Okay, maraming salamat. Okay, so one last test? One last test? Okay, may question Pero ito, may ano lang muna ko para at least ma-clarify din po ng ating mga kapakinig po dito at saka mga kapanood. Mayor, kung natatandaan niyo po kanina sa first concern na ipaabot regarding dun sa nakapadlock na office ng Vice Mayor before na siya nag-assume siya at office ng Mayor as acting Mayor siya ngayon. So na-mention niyo po doon na bago lamang po, turn over pa lang kaya hindi pa dapat yun na magagamit, tama ba? So ibig sabihin, hindi kayo ba doon nag-office sa nakapadlock na office of the Mayor? Saan po kayo before nag-office? Yung office ko nasira na ngayon. Kasi gusto ko i-renovate kasi yung ito yung ginagawa ngayon dati, tapos ito yung ginagawa ng province, tapos may pangatlo pang ginagawa yung province dito. So yung office ko nandito, ito sira na ngayon, wala kang makita ngayon dito. Yung sinasabi niya nandito, bagong office lang yan. Yan yung so bagong gawa lang yan. Yan yung pinost niya. Yan yung nakapost. So office yan. Parang nga ito, hindi yung masabi na PAO, PD po itong area na to. Diba? Sabihin mo, dati to, engineering, pinalis ka mo dyan. Diba? So, under construction kasi. So, marami kaming ginagawa. So, walang permanent na posisyon. Kaya nga, yung mga, kahit nga, sabihin natin nasaan kaya yung budget office namin. So, nandito siya dati. So, makita nyo, nandun sila sa may CR namin. Diba? So, paano kung ano yung sabihin na nipopolitik ako ni Mayor, nandito kami sa CR, diba? So, hindi naman sila nagreklamo. Nandun sila kasi yun lang yung available na space ka ngayon. Okay. Pero once na maayos na namin yung final phase na pasalamat nga kami sa province kasi nagbigay sila ng malaking amount para matapos yung yung billing na yun. Once na ma-final na yun, lahat ng office namin, lahat ng nasa labas, for example, yung Azores office namin, mababalik na namin sa LGU, yung DSWD namin, mababalik na namin sa loob. Okay. So maraming offices na nasa labas, kaya hindi namin, hindi namin masabi na, hindi mo masabi na hindi ka binigyan ng office ng LGU. Okay, thank you for that, sir. At isa pa rin po doon na sinabi niya, nung mag-assume siya at Vice Mayor, sinabi po yung reason dahil i-renovate yung office na iniwan ni Vice Mayor on. So ngayon, sabi niya, halos mag-isang taon naman na wala naman daw nangyaring pag-renovate. Dahil wala naman daw tumutulo, wala naman pagbaklas ng tile. So, what is your stand for that? Actually, kung makapadala kayo sa SUV office ngayon,
puro sira na yung mga tiles, yung bubong puro na sira. So, kaya nga, yun nga yung sabi ko kanina, hindi pa tapos yung final fix namin. Basta, parang for example dito, naayos mo, tapos pag umuulan, nag-sip in yung mga tubig. So, dahil hindi pa tapos yung third floor. So, once na matapos na namin yung final phase, maayos na lahat yung SB namin. So, sa ngayon, puro yun sira. So, hanggang ngayon nga, hindi pa inaayos kasi nga wala namang pondo yung LGU. So nag-aantay lang kami sa province na tapusin nila. So once na maayos na nila yun, kasi again, hindi mo ayos itong second floor kung hindi pa tapos yung third floor. Yun yung naging problema namin kasi nag-sip in yung tubig. So sayang, kung i-repair namin yung, yung SP office ngayon, masira din lang. So kahit na itong bagong yung office ngayon na second phase na nagawa din ng province, may mga rin, minsan nagsik din yung tubig kasi nga sabi ko nga kanina, hindi pa tapos kasi yung mga third floor. So ibig sabihin kahit na yung poste, pag nakalabas lang yan, yung hindi pa tapos yung third floor, yung poste lang, nagsisik in yung mga tubig doon. So yun yung naging problema namin. So, hindi pa tapos yung opisina namin. Hopefully, ngayong year, matapos na lahat yun, yung office namin. Thank you. Isa na lang yung nakalist dito sa concern na binitawan ni acting mayor of Christian Lao. Sabi niya dito, wala siya naging pondo, pero hindi daw siya tumigil sa paghahanap ng alak from the national. Meron daw isang senador na nagbigay sa kanya ng pondo, kung hindi ako nagkakamali, nasa 1.5 na assistance di babahagi doon. Pero hinarang daw po ninyo at pumunta daw yung mga staff ni Senator at sinabi niyo pong hindi niyo ba alam na hindi kami magkaalyado. So wala daw pong nangyaring pag-signature yung MSWD base daw po din yun sa concern ninyo. So how true? Hindi naman po yung hindi naman po totoo yun, walang nga po akong alam. Actually, yung office ng Vice Mayor, yung naman talaga yun nun is legislation. So, yung mandate nun, paggawa ng legislation, hindi mo kailangan ng pondo. Kasi kung kailangan mo ng pondo, executive na yun. Siguro ang ibig sabihin doon, ang ibig kong sabihin doon, ang sabi ni Vice Mayor Alao ay nangalap siya doon mismo ang nabigay sa kanya from the senator. Kaya yun nga yung ko. So actually pag may mga ganun, pag mga download o bigay, wala naman akong wala kaming say doon sa kanila kung sino ang mahingan mo ng projects. Kasi wala naman kaming power para i-stop yun. Especially yung ang MSWD nga namin tao niya panang i-stop yun. Diba? So sa madaling sabi, walang pangharang na ginawa si Mayor Hindi, kasi una-una hindi ko na nga kilala yun, wala naman akong pag-alam doon, di ba? So nakita niyo naman, dami naman sa Facebook, nakita niyo yung mga list ng tupad doon na hindi namin na kinakuhanan pa ng pera, di ba? So yung tupad from 3,000 naging 500 pesos na lang ang nakuha ng mga recipient, di ba? So, although nag-file kami ng case, so parang hindi ko alam kung ano nangyari. Pero ganun po, hindi po namin naharang yun kasi nga yung mga tupad nga, hindi nga namin. O, nakikita nyo naman, mga tupad. So, yung mga sige, release din sila. So, wala rin naman akong kasi ulitin ko, yung paggaling sa sa national, yung fund, yung region yan yung may hawak. So, yung region na DSWD, sila yung nag-aasikaso. Hindi po kami, wala kaming, pati nga yung province, walang say. So, iba po yung nasa region sila, iba yata yung office nila. Okay, thank you, Mayor. Isa lang. Kasi sinabi na mention niyo yung MSWD. Sinabi nga, narinig ko at na-record ko. Sinabi niya na ikaw nag-instruct nga sa MSWD na hindi magpirma ng mga indigency. At saka yung eligibility. Wala naman. Kasi yung taon na yung pag gano'n na
wala naman sa mga requirements. Ang mga requirements lang naman usually yung barangay indigency, yun naman yung usual na hinihingi. Pag may mga ganun lang naman, usually pag may humingi ka ng AX na regular sa amin. Pero pag sa kanila, wala naman akong release noon kasi ulitin ko nga, yung may hawak kasi noon, yung region. National. Siguro last outla para maging klaro at saka diretso na lang statement tayo, Mayor. Punto por punto. Nagbigay ho kayo ng nag-instruct ho kayo doon sa MSWD na huwag niyong pirmahan, huwag niyong gawin yun. Wala po. Statement po, Mayor, sa ating mga kababayan, lalo na sa alin. Okay. Yun naman, sa akin lang naman yung statement ko, kung mangyari ulit na may magharang o may magsemento ng kalsada natin sa alin, ganun pa rin ang gagawin ko. Order pa rin ako ng tanggalin yun, clear yun. So tatanggapin ko pa rin yung kung ganito ang consequence niya, kung kailangan akong suspend, so gagawin ko pa rin para lang makatulong sa mga tao. Yun po. Maraming salamat po. Thank you, Mayor.